In this video, we will be reviewing Amon 14 Day 1 battle between Zaki and Mandabalu. Man, this is one of something that I would say very excited to me, at least to style standpoint. Man, this is a perfect style clash between Mandabalu and Zaki, one that is so intense and one that is so, comedic. And another thing that makes me excited about this is because of the way that they are standing. Zaki, of course, coming from a loss. And Mandabaliu, man, at this point, man, is undefeated. So, wow, man, this is going to be interesting, especially the way that they present their style. Now, saying, so, man, what are you all been waiting for? Let's go and have fun, review with me, and share your thoughts in the comment section. Shout outs to everybody, our people here, Trust Show Up. I love you guys. Let's go. Shoutouts din syempre, FRBL represent tong dalawang to. Nanalo ng coin to si Zaki. Pili niya mauna. Manda Baliw. Tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat. Manda Baliw. Let's go, Manda. Yo, yo, yo! Welcome back, baby Jack. Huwag kang mag-alala, hindi na ako mandi-distract. Pero kung sasabihin mong puro distraction lang ako, tangina, tumal. Huwag kang magmalinis, nandi-distract ka rin, parehas lang tayong kupal. Nung laban yun ni Romano, mas malala ka nga doon, literal. Ako, sumasayaw-sayaw lang, ikaw, namimisikal. Sumasabat pa at nanunulak hanggang sa yung kalaban, makalimutan yung pyesa. Subukan mo akong ganyanin ngayon. Sasayawan kita ng kapuwera. Sa kaliwa! Sa kanan! Sa likod, sa harapan! Ahon 14, tang-inang yan, wala bang palakpakan dyan? Kamusta na? Adik na Muslim. Tangina, pag tinalo ko to, iyak to. Nung nalamang may laban tayo, pinag-usapan ng tao. Sa totoo lang, ako lang naman yung inaabangan dito eh. Inaabangan matalo. Champion ka ng sunugan? Anong paki ko? Mas nauna ka dito? O ano? Pero alam mo, malaking sampal sa'yo to kasi real talk pagdating sa flip top, mas mataas pa din TF ko sa'yo. Wow! Balita ako, nagtatatalo ka. Humihina ka na, Zaki. Humihina ka na. Tangina, astig! Yung sumpa ng loose trick, napasa na sa'yo, Zaki, wala na kay bagsik. Tinalo ka nung kiram na tulonggis? Ang tanga mo. Biruin mo, no? Binugbog ka nung punching bag ko. Tinalo ka rin ni Lanceta. Hindi ka na nga sinulatan. Yung tipong pinaglaruan mo yung Lanceta, ikaw yung nasugatan. Nakakahiya ka, Fre. Binata-bata ka nung batang nagsabing, bata pa ako eh. Oh, that's nice. Minamaliit mo si Lanceta na 1.5 lang TF niya kay Arik. Ang yabang mo naman, porkit yung sa'yo, 1.6. Yung mga kagrupo mo sa Moro, moron, mukhang mga moron. Ang oily ng face, ano yon? Sa mukha naglo-lotion? Ang aangas ng tinginan, kala mo naman mananapak. Lakad ng lakad sa video, ganyan kapag batak. Hindi kayo magandang ehemplo sa mga bata. Tamang music video kapag lakas tama. Ang dami nang naiilang sa mga kagrupo mo na mukhang tulak. Palaging nakahubo at mga mukhang bungo. Diyos ko po, yung mga kagrupo mong hupyak. Ito'y basic, parang drum kit na may hi-hat, snare kick na ginamit. Pasensya na ako, yung grupo mong Moro na banggit. Pinatunayan ko lang na kaya kitang sabayan at madali lang tong Moro na beat. Madali lang tong Moro na beat. Siya si Zaki! Ang may-ari ng Baby Jack Apparel. Ganyan yung suot ng mga construction boys sa amin habang nagyuyosi ng camel. Yung tela ang nipis. Yung pagkupas ang bilis. Tigilan mo na please. Halata namang walang bumibili kasi 2 design lang na-release. Yung ideya, bulok. Check it out. Take a look. Yung mga design, parang mga drawing na makikita mo lang sa coloring book.
Respeto sa Islam. Para sa'yo lang to. Kinokopya si Lanceta, Harlem, Batas. Ang daming ginagaya. Huwag mo namang ipakita na pati ba naman sa rap battle ang Muslim na mimirata. Alam mo, ang sarap mong lokohin. Bibigyan kita ng ice cream, chocolate flavor, tas hindi ko sasabihin na yun ay dinuguan na frozen. Tas pag na-realize mo na nakagawa ka ng haram, babatiin kita ng Merry Christmas, tas bibigyan kita ng ham. May sikreto kayong relasyon ni Luxuria. Ang sagwa, ano? Biruin mo para mong ginawa yung tiyahin mo. Nung mga panahong wala kang maiyot, hindi mo napigilan ang tawag ng laman. Kaya kumain ka ng adobong baboy damo sa gitna ng Ramadan. Oh, baka sabihin mo na sa relihiyon nyo, bawal ang baboy. Huwag mo nga akong gaguhin kung pati ang sarili mong ang buhay, Zaki, nagawa mong babuyin. Time! Sorry for sure. Let's hear from Zach. Pinupo na yung relihiyon ko. Para ng gago. Oo, kaming Muslim, di kami kumakain ng baboy. Kayo namumulutan ng aso. Tangina yung shih tzu ng anak mo, biglang nawala ah. Tangina yung anak mo, umiiyak-iyak pa ah. Saka, pinupuna mo yung Baby Jack apparel. Huwag mo akong masyadong bad tripin. Yung kita ko sa isang benta ng shirt, mas malaki pa sa isang araw mong pamamasada ng tricycle. Tangina mo ka, ha? Magre-rebat pa ako. At saka, tinalo ako ni K-Ram na tuleg. Huwag mo akong yabangan dito. Nanalo lang naman siya kasi nirecreate niya yung mga bara ni Sinyo. Oh. Okay, rounds na. Siya na daw yung bagong Sinyo. Kung ikaw yung bagong Sinyo, ba't masyadong dark yung skin mo? Bagong Sinyo ang puta. Gago ang layo sa'yo. Pero kung sinabi mong bagong Zaito, sang-ayon ako. Ikaw ang perfect example ng Pilipinong tanga. Natawa lang sila sa jokes mo, nag-feeling Sinyo ka na. Si Sinyo, owner siya ng real jokes. Si Manda, ka-color niya si Lil Strokes. Si Sinyo, dinadrive niya ay Honda. Si Manda, dinadrive niya pang Toda. Si Sinyo, nagagawa na ng article. Si Manda, namamasada ng tricycle. Di ba may tricycle ka? Ulit din no, tas 1.6 daw TF ko. Gago, namamasada ka nga eh. Yo! Speaking of tricycle, balita ko, Manda, nahuli ka daw. Nung nakaraang Biyernes. Kasi yung tricycle niya na kolorong puta, pinadaan niya sa NLEX. Yung tricycle mo, bilang mo na ng Yung tricycle mo, bilang mo na shop. Yung tricycle mo, bilang mo na sa shop ng bago na parts. Balita ko, inaabot ka ng 100 padyak bago mag-start. Manda, pag nalaman nila yung totoong storya, baka bigla ka nang mag-trending. Pag may mga pasahero siya na lola, aayain niya mag-check-in. Yo, mga writing niya nonsense, I bring frightening problems. Ito'y tricycle driver versus riding in tandem. Yo, panayang bullshit at kabobohan. Ayos lang daw maging pangit basta mabuti yung kalooban. Tangina, tignan niyo yung kulay niya, tila ba echas? Pangit kahit sang anggulo kuna ni Nina Sandehas. Kahit maghilot o mag-kojic, yun ay pointless, boss. Umitim ka ng ganyan kasi yung lotion mo ay oyster sauce. Sobra mong itim, kaya hawig ni Zaito. Puputi ka lang pag nagka-vitiligo. Panayang cloud chasing para laging crowd favorite. Pero dinadaan niya lang sa pakwela na approach para di nyo halata mga dinekwat niya na jokes. Si Jonas mismo nag-reveal kaya booking ka na gago.
Mahusay ka pa lamang still parang Jose Alvarado. Yung schemes mo, ang boring, wala ka ng idea. Yung shit mo, hindi solid, parang diarrhea. Yeah, wala kang chance, ito ay mismatch, dito fair battle. Bawat punch ko mas may impact, parang bare knuckle. Para sa attention at tawanan, naglabas siya ng Barney na nanggaling sa brief. San yung class? Gumagawa na lang to ng kung ano-anong trip. Just for laughs. Naglabas ka ng Barney galing sa brief? Para lang may mag-react at matuwa sa ganap mo? Itinago mo sa burat yung laruan ng anak mo? Pinilit ko na nga lang tiisin yung pandidiri ko. Isa na nga lang laruan ng anak mo, dinikit mo pa sa titi mo. Kumukulit ka na, Amanda, dapat ka nang makaltukan. Nung naamoy nung anak mo yung laruan niyang Barney, yun, ayaw niya ng paglaruan. Dugyot ka na nga, pangit ka pa. Baliktad, pangit ka na nga, dugyot ka pa. Bibig ko mas tatabel, baka bigla tong ma-heart attack. Nag-feeling alpha male porket empleyado ng Alpha Mart. Feeling sick porket nagka-winning streak pero di ka nananalo dahil clever yung content or better yung concept. Nananalo pagkalaban mga lesser opponents tsaka yung jokes mo na pambata, yan yung preference ng audience. Kaya ano ang pakinabang ng mahaba mong win streak kung hindi mo naman kayang umunawa ng English? Material mo, laging novelty. Pati style mo, slapstick comedy. Ako, sobrang dami kong bars. Daeg yung Bucor, habang si Manda nakaasa sa pangkanto niya na sense of humor. Baon ko real talk at personals para ma-hurt ka sa truth. Baon mo, pambata na kantsawan sa akin verbal abuse. Iyong karir, matik magsa-flop, pagkat wax at corny yan. Itong baliw, sa akin babagsak ako yung mental hospital. Wow. Oh man, this is what I'm telling you why this to me is, man, very intriguing. I love when this matchup was announced. Oh, amazing because of the perfect style clash. Okay, you can already see the difference, right, between Manda and Zaki's style. And at the end of the day, I think it all just go down to your preference. Man, amazing. Man, they're both amazing in their I mean, chosen approach and style. Okay, let's talk about Manda's first round. Manda's first round, man, yung angles niya, destruction, past battles, motor beats, a little bit of style breakdown, Baby Jack apparel, and then slam. Slam. And then yung lines niya on his first round, ito sabi niya, tinalo ka nung Kairam na to longest, ang tanga mo, biruin mo pinugbog ka ng punching bag ko. So man, this one is funny and somehow yung real talk sa exaggeration niya is crazy kasi 'di ba? Yung punching bag hindi naman gumaganti yun eh. That 'di ba? Parang that only goes to show gaano ka kahina para mabugbog ka ng punching bag. Eh, punching bag nga siya. The purpose of it really is for you to punch it, for you to beat it up, and for kung na-beat up ka pa ng punching bag na literally ang trabaho nun eh, magpabugbog. Like, how weak can you be, right? So, I like that. I like that. Eh, naalala ko actually, oo nga, no, tinalo nga pala niya si Kairam. Yeah, that's so crazy. Tapos, ito pangalawang line niya sa'yo. Tinalo ka din nung Lanceta. Hindi ka na nga sinulatan yung tipong pinaglaruan mo yung Lanceta, ikaw pa yung nasugatan. Nakakahiya ka, Fre. Binata-bata ka nung bata na nagsabing bata pa ako eh. So like, I love this. I believe he's referring to the PSP battle between Zaki and Lanceta. If you haven't watched that, you can see that breakdown. We have that sa ating channel. Look it up. So, yeah, PSP yung ano niya dito, yung kanyang angulo and yung line, yung reference niya dito. But what I love about this is yung sabi niya, nakakaya ka, Fre. Ayan, binata-bata ka nung bata na nagsabing bata pa ako. I like the wordplay. I like the multi right there. I like how it was created ni Amanda. And yung reference nito, I believe, was yung Shernan issue. I believe si Lanceta at saka si Shernan, they had intense na like encounter, and then dumating sa point parang magkaka-physikalan, and then Shernan confronted Lanceta. These are just
allegedly what happened. Kinonfront ni Shernan si Lanceta, and then ang sagot daw ni Lanceta is, bata pa ako eh. So like, bububugin yata dapat siya. Dapat ha, this is just all allegedly, ni Shernan sa one of their, intense confrontation. Tapos yun ang sagot niya kay Shernan na bata pa ako eh, kaya hindi siya natuloy, and naging na siya, inside joke na siya for everyone, yung bata pa ako eh. So I like that. I like how he was able to construct that from yung pinaglaruan mo yung Lanceta, ikaw pa yung nasugatan. Parang inaano niya, paano ka nasugatan ng Lanceta eh, under confrontation, tumitiklop yun eh. Yun yung sinasabi niya eh. Yun yung punto dito ni Manda. Paano ka nasugatan ng Lanceta? Eh, tumitiklop nga yun. Parang sinasabi niya, duwag yun eh. Talagang Manda is doubling down on that concept sa kanya. Binugbog siya ng punching bag ni K-Rap. Tapos pangalawa naman, ti- tinalo ka, nasugatan ka ng taong hindi naman pumapalag. Ano bang, how weak can you be? So yeah, those are funny. I like it. Tapos sabi niya, siya si Zaki, ang may-ari ng Baby Jack Apparel. So, ganyan yung suot ng construction boy sa amin habang nagyoyosi ng camel. So, I like this kasi yung first part nito obviously is coming from K-Ram's line, di ba? So, mockery yung ginawa dito ni style mocking yung ginawa dito ni no. Let me correct myself. Parody yung ginawa dito ni Manda Baliw, parody siya dahil line pa ni K-Ram na naging very effective laban kay Zaki, tapos ginamit pa niya. Eh, di ba, yung style kasi ng comedy ni Manda talagang very obvious. Sabi nga ni na Zaki, it was di ba, parang slapstick, novelty na slapsticks comedy pa. So talagang right in front of you. Talagang 90s comedy, talagang ang mga three Stooges style na comedy slapsticks, yung visual and all that. Tapos ginamitan mo pa ng tapos ginamit mo pa isang comedic line talaga coming from another good comedian, which is si K-Ram. Kaya naging sobrang nakakatawa. Tapos dinoble down pa niya. Ganyan yung suot ng mga construction boy sa amin habang nagyoyosi ng camel. I believe etong line na to is inspired kay Apex laban kay Sinyo nung nilait-lait ni Apex yung Real Jokes clothing, yung basahan daw yun. Ganun daw yung suot ng mga parang construction, mga katulong. Yun. I believe it is kaya siya naging funny to me. Kaya siya yung mga tao nagsigawan kasi lalo na yung mga true fan ng battle rap, lalo ng flip top, nagigets na nila yun eh, nakakasabay sila about doon. Kung yung first line galing kay K-Ram, yung second line almost galing kay Apex laban kay Sinyo. And alam naman natin, 'di ba, si Sinyo yung parang gustong palitan ni Amanda. Yeah, na bilang Joker. Kasi 'di ba si Sinyo, siya talaga yung nagpauso at nagkilala ng one-liner na jokes. So yeah, sobrang lakas ng pop na ito sa mga tao. Kaya pag iisipin niyo, ano nakakatawa doon eh, yoyosi ng camel. No, actually, dahil nga sa dalawang line siya na pinarody ni Manda Baliw. Kanya, respeto sa Islam, para sa'yo lang 'to, kinokopya si Lanceta, Harlem Batas, ang daming ginagaya. Wag mo naman ipakita na pati ba naman sa rap battle ang Muslim namimirata. So yeah, I think this one is the most real talk and talagang pinakamay malupit na substance dito sa round na 'to ni Manda. And I like it. I like actually kasi pag titignan niyo makikita mo talaga titignan mo makikita mo talaga. Makikita mo talaga when you really sit down, yung mga influence na itong Lanceta, Harlem at saka Batas kay Zaki, doon pinaka-obvious talaga is yung boses and all that. Pero tsaka yeah, 'di ba si Batas yun eh. Pero makikita mo talaga yung resemblance ng mga artist na 'to kay Zaki when the way he spits and throw his lines. Though I believe yung references hindi kasing bigat at saka lakas ng kay Harlem at saka kay Batas kasi one thing about Harlem and Batas yun talaga yung bread and butter nila. Kahit sinong tanong yung MC, maski si Looney, pag pinakinggan mo yung mga breakdown ni Looney, yun talaga ang bread and butter ng Harlem at saka ni Batas kasi sobrang lawak ng mga tao, yung kanilang interest. So, yung reference game nila talaga mabigat. So, overall, yung first round ni Manda talagang very funny. Yung theatrics nandun, yung tone and delivery talagang minaster ni
ni Manda, may kita mong pinaghandaan niya talaga, no? Itong round na to para kay Zaki, ang lakas eh. Very effective yung command niya immediately. He's able to connect with the crowd and the crowd to him. That's why he is really getting big laughs, no, and immediate reactions from live audience. Very good attempt on attacking first round, ha? I like the attempt, yung kanyang attempt on attacking this first round, both on comedy and serious. May kita mo, may mga bars siya, di ba? Tsaka serious bars and then comedy, talagang minimesh niya together and hindi niya nabibitawan yung mga tao. I like that. Something that you have to respect kay Manda, yung command niya talaga. Stage presence siya, ang bigat talaga. Really showing he is really, alam mo yun, he really prep up for this fight and trying to seal this one off. Talagang gusto niya simula pa lang, no doubt. So, strong start talaga, punchlines, overload, tas yung momentum niya, hindi nawala from start to finish, man. Props kay Manda, ang lakas. Now, let's talk about Zaki's first round. Okay, Zaki's first round naman, ito yung mga angles niya. Rebuttal, sinyo, tricycle, pangit, tapos yung skin style breakdown, tapos yung gimmick nga daw ni Amanda. Okay. So these are the lines that I like from Zaki's first round. Number one, sabi niya, eto galing to sa rebuttal. Tinalo ako ni Keram na tulig. Huwag mo akong yabangan dito. Nanalo lang naman siya kasi nirecreate niya yung mga para ni Sinyo. Well, this one is half truth, okay? I wouldn't say na talagang yun lang yung reason, pero that's actually a big part of the reason kaya nanalo I would say kaya nakuha talaga ni Kiram yung win over Zaki dahil nga dun sa 'di ba? Merong titulo pero nakikita ka sa tito mo, 'di ba? Yung na-create niya, napasarapan nasa ka pa rin, pagalingan ka pa rin, nasa pasarapan ako ng ulam, 'di ba? Yung gano'n. So, I believe that's half true. That's not everything, that's not why why he won. I mean, that's not the sole reason why he won over Zaki. I really believe yung overall presentation doon ni Keram, yung style niya, first round, second round, third round, talagang hindi mo rin po pwedeng tulugan. But the big factor of that is, yes, really, totoo yung sinabi ni Zaki about that. Yung pagre-recreate yung scheme na yun ni Sinyo is, whew, talagang refreshing siya, no, sa mga tao. Pangalawa, sabi niya, mga writing niya nonsense. I bring frightening problems. Ito'y tricycle driver versus riding in tandem. Grabe, ang ganda ng rhyming. Multi at saka yung delivery nito. Tapos yung slant rhyme niya, ang bigat. Ang ganda talaga, di ba? I mean, ang ganda pakinggan. Ang sarap sa tenga nito, di ba? So yung mga writing niya nonsense, I bring frightening problems. Ito'y tricycle driver versus riding in tandem. Di ba? Hindi masyadong stretch yung pag-i-slant ng rhyme. Tapos the way pa i-present at saka talagang i-deliver to ni Zaki, talagang yan dun yung angas at saka yung artistry. Ang lupet. Talagang hindi mo rin masasabi na yung slant rhyme kasi it has been there for a very long time, no? Naalala ko, unang-unang rinig ko ng slant rhyme sa flip top, sa battle rap kay Looney, 'di ba? Yung sinabi niya kay Zaito, yung laban niya sa Zaito na ito mukhang snatcha sa underpass ng Quiapua. 'Di ba? 'Di ba? Ganun pa. Ganun pa yung level ng slant rhyme noon. Imagine mo, galing pa yun kay Looney sa, sa hari ng tugma. Pero makita mo rin how the game evolved and how new artists really, really, improve and double down and really master yung mga style na hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Like yung mga they're owning it, 'di ba? Kasi ako I don't know with you, pero yung first time ko narinig na someone is trying to do slant rhyme, and that time talagang stretch pa, 'di ba? Hindi mo pa makuha ko sa pumasok sa snatcha sa ilalim sa snatcha sa ilalim ng underpass ng Quiapua. Dahil naalala niyo, kagaya kay Mot, si Mot, yung baliktaran, ang unang-una kong narinig niyan talaga sa flip top si Notorious eh. I don't know if you still remember Notorious, 'di ba? Parang I don't know how how he is related kay Sayad, pero yeah, 'di ba si Notorious naman yung una nag-present sa atin ng balat, talab, yung talagang baliktaran, and then I don't know what happened to Notorious, biglaan lang siya nawala, parang si Dicta, and then the new generation, new artists, new level of artistry and approach was brought to that style, yung baliktaran, which
happens nga si Mot na nga, 'di ba? Minaster na ni Mot yun. Kung pag naaral tayo baliktaran, ay, style ni Mot yan. Ngayon, ganun din yung kay Zaki. Naaral tayo slant rhyme, uy, ang galing, style ni Zaki. It's because how they master, how they own that style na nandyan na all this time. So, yeah, respect to that. Again, ang ganda lang ng rhyming, tsaka ng multi, tsaka ng pag-i-slant rhyme, tsaka yung delivery dito. Amazing. Tapos sabi niya, si Jonas mismo nag-reveal kaya booking ka na gago, mahusay ka pala mang steal parang Jose Alvarado. Ayan, si Jose Alvarado, ano yan, Pelicans player yan. Oh, yung mga, ano yan, mahilig sa basketball tayo. Medyo mahilig tayo sa basketball. Ano yan, New Orleans Pelicans yan, na player. Ang pangalan niya si Grand Theft o Grand Theft. Ang signature steal niyan is yung pag mag-i-inbound, yung kalaban ng bola, tatago-tago yan sa Gedli-Gedli si Jose Alvarado siya. He will snatch. Yung style ng steal niya, hindi upfront eh. Nanggagaling talaga sa likod. Yung hindi mo talaga makikita. Bigla lang lumalabas. So, grand theft. So, kapag hindi masyado maano yung reference game mo, masyado malawak yung mga naiintindihan mo, no? Yung interest mo, hindi mo masyado makukuha yan dahil bagong player lang yan at saka hindi masyado hindi pa siya masyadong kilala sa sa common audience or sa mga fans, yung mga fans na common fans hindi pa masyado pero yung mga talagang ano um I would say yung mga enthusiast na basketball talagang tutok. Kilala na nila yan. Si Jose Alvarado. Search him out. Yan. Tapos ayan. Yung scheme mo ang boring, wala ka ng idea. Yung shit mo hindi solid, parang diarrhea. So idea, diarrhea, ang galing. Um, Shit niya dito is of course tae at saka sulat, okay? Yun yung double meaning dito. Sabi niya yung schemes mo ang boring, wala ka ng idea, yung shit mo hindi solid, parang diarrhea. So yan yun, yung sulat at saka yung shit diyan, sulat at saka tae. Yung first meaning niyan, of course, poop. Second meaning niyan is yung shit, yung sulat niya, yung pen game mo, yung writing game ni Manda. So, ganda niyan. Tapos sabi niya, walang chance ito ay mismatch, hindi to fair battle. Bawat punch ko may impact, bawat punch ko mas may impact, parang bare knuckle. So bare knuckle fist fighting is another promotion outside UFC, Bellator, ONE FC, Ryzen, Glory Kickboxing. So those are major combat sports na league right now. As you all know, alam niyo naman na UFC, kahit na hindi ka talagang hard fan ng MMA, you know what UFC is, di ba? UFC, Ultimate Fighting Championship. Tapos sa US, ang mga nagde-dominate niya, UFC, Bellator, PFL pa pala, I forgot, PFL. Yan yung dating, kay Ray Sefo yan yung dating, World Series of Fighting, yung WSOF, yan. Tapos yung Bellator naman, yan yung dating Strike Force. So yan, Bellator na sila. Tapos merong Ryzen, tsaka Glory Kickboxing. Sa Asia naman sa atin, alam naman natin, dominated tayo ng ONE Championship. So itong bare knuckle is another promotion outside of that. Ang pinakasikat na fighter ngayon sa bare knuckles is Mike Perry, dating welterweight yan ng UFC. So, mas may impact, sabi niya ganon. Parang bare knuckle. So, yung mga bare knuckle, kasi nga, bare knuckle, if you haven't seen what a bare knuckle fight is, you can look it up, bare knuckle fist fighting. Yung mga dating veterans, tsaka mga yung mga retiree or retired UFC fighters or mga MMA fighters, actually they're competing sa bare knuckle. So I like this. Talagang yung kasi kaya gusto ko to dahil nakikita mo yung lawak ng interest, di ba? Yung element ng reference game dito ni Zaki, yung lawak, pinapakita niya sa atin, nasa basketball tayo, tapos ngayon napunta naman tayo sa bare knuckle fist fight. So, yung pinapakita niya lang yung lawak ng kanyang kaalaman or yung kanyang interest sa buhay. So, I love that. Sabi niya dito, para sa attention na tawanan, naglabas siya ng Barney na nanggaling sa brief. San yung class? Gumagawa na lang to ng kung anong trip just for laughs. So alam niyo na yan, just for laughs sa akin. Para sa akin, honestly, this is the strongest line ni Zaki dito sa first round niya. Dahil yung just for laughs, para sa mga batang 90s, no, ito talaga yung, show talaga to sa UK, sa Europe na ito yung mga nagpauso ng mga, ng mga prank, no? I believe dito inspired ang Wow Mali at saka din sa Philippines, diba, Wow Mali at saka yung
Bitoy's funniest videos. I don't know if you still remember yung mga bata dyan, malamang hindi nyo na alam yun. Pero nung bata kami, 90s, no? Every Saturday, if I'm not mistaken, or Sunday, meron yan yung Bitoy's funniest videos na pinalitan na ng, idol ko si Cap. Yan yung mga, ano, Bitoy funniest video, dun si Bitoy, si Itoy, at saka si Bebang, yun yung mga character ni Bitoy doon, yung mga videos nila, at saka yung mga prank nila. So yan, diyan galing, Just for Laughs, ang lupit kung paano niya kinreate yun, at saka yung Just for Laughs, kung paano siya, nag-make sense kay Manda Baliw. 'Di ba? Kapag ginamit niya tong Just for Laughs, parang alam mo, kay Balakid or someone na hindi naman talaga ganun ka-solid yung pagiging comedian, 'di ba? Hindi. Kahit na sabihin mo gamitin mo kay Kram to, kaya kay kay Lip Cram, hindi kasing lakas kapag ginamit mo kay Manda dahil si Manda talagang purista to doon lang sa kanyang style, sa kanyang genre which is comedy. So ang ganda, 'di ba? Ang ganda ng pagkaka-setup para sa attention at tawanan. Yun yung pinaka-anchor ng line, naglabas siya ng Barney nang galing sa brief. Saan yung class, gumagawa lang 'to ng kung anong trip, kung ano-anong trip just for laughs. Yun kasi yung premise ng ng Just for Laughs na show, kung ano-ano yung mga trip nila dun, talagang hindi mo maiisip na grabe naisipan nila yang ganyang 'no, yung klase ng prank. And siyempre saan yung class? Kasi parang minamaliit dito yung first line kasi yung para sa atensyon at tawanan naglabas ng Barney na nanggaling sa saan yung class. Kino-question dito ni Zaki yung artistry, ni Manda Baliw na paano ka naging artist? Paano ka naging battle rapper? Paano ka naging comedian na battle rapper? I mean, asan ang class? Asan ang artistry doon? Gets niyo? Itong line na 'to, solid siya. Kasi talagang real talk siya na almost personal. Tas ang ganda nung landing ng punchline. Hindi yung parang wala ka namang compare kapag sinabi mo lang na, "Hindi ka naman nagra-rhyme, nag-aano ka lang, puro ka lang props, props, props," that. Real talk siya, oo, masakit siya, pero hindi kasing elegante kung paano pinresent ni Zaki yung pag-atake dun sa style ni Manda. Pagko-question sa style ni Manda, hindi gano'n ka-elegante kapag ginawa niya diretso na yun. Compare dito, sobrang elegant tsaka sobrang smooth. And yung first line niya na, "Saan yung class?" Again, questioning Manda Baliw na hindi siya artist. Ganun lang. Ang ganda. Tapos sabi niya pa dito, pero hindi ka na nanalo dahil clever yung content o better yung concept na nanalo ka kapag kalaban lesser opponent. Tsaka yung jokes mo na pambata, yan ang preference ng audience. Grabing real talk na talaga to, no? Ito yung sinasabi ko, di ba? May mga ganitong real talk na kaya mo namang i-rhyme lang, di ba? Pero hindi to kasing almost the same doon sa Just for Laughs yung concept netong line na to, pero hindi ganoon kasing lakas. Kasi nga yung pagkaka-set up nun, 'di ba? Parang dalawa siyang bagay, dalawa siyang punto na pinagsama and one line supports the other makes it better for the entirety, 'di ba? Yung saan yung class, kino-question yung pagiging artist neto ni Wanda Baliw tapos gumagawa lang 'tong ano-anong trick just for laughs. Bar siya, tapos talagang perfect, it makes sense. Kaya yun, hindi kasing solid 'di ba nung pero hindi ka na nanalo dahil clever yung content o better yung concept na nanalo ka kapag kalaban lesser opponent tsaka yung jokes mo pambata yan ang preference ng audience. Malakas din 'to pero hindi kasing lakas ng unang line bago dito. So grabeng real talk naman yan. Pan-double down naman kasi talaga. So gusto ko rin yan. Material mo material mo lang laging novelty, pati style mo slapstick comedy. Ako sobrang dami kong bars dahil ko yung Bucor. Yung Bucor po kulungan yan, Bureau of Correction. Yan. Habang si Manda nakaasa sa pangkanto niya na sense of humor. So this is total annihilation of Manda Baliw's overall rap skills, material at saka style set. Yung line na yan talagang expose na kagad niya yung total yung overall na rap skills ni Manda Baliw, yung material na pine-present tsaka pinapakain ni Manda Baliw sa mga tao, tsaka yung buong style set niya, 'di ba? Na nakakatawa lang ka lang kasi dahil yan, kumbaga pangkanto ng sense of humor, 'di ba? Yung mabilis maintindihan pero walang parang sinasabi ko sa akin, wala naman talagang great sa pinagsasabi mo. Parang lang, sabi nga niya kanina, pambata lang yung asaran mo, yung ma-rhyme lang, yung hanggang yung style kasi ni Manda Baliw 'di ba talagang overload ng punchline tsaka comedy. Parang hihintayin mo hanggang makakuha siya ng build up. Sisimulan niya ng maliliit na jokes, 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 jokes. Pero dahil na-condition na yung utak mo na puro jokes, 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 nakakatawa, nakakatawa, kahit na hindi gano'n kalupit yung content o yung substance ng joke na yun, hanggang
hit siya ng malakas-lakas dahil na-build up na sa'yo yung emotion na nakakatawa, nakakatawa. Palakas ng palakas yung tawa. Nagigets nyo? So, ganun yung style ni Manda Baliw. Jokes, para siyang ano alam mo yung, I wouldn't say na walang kwenta, I wouldn't say that. Para siyang slugger na boxer. Yung suntok lang ng suntok, suntok lang ng suntok hanggang pag makakuha ng opening, lalanding ng malakas. Pero kapag naka-cover up ka lang, ano, suntok lang ng suntok. Bagsak lang ng bagsak, bagsak lang ng bagsak. Pero hindi talaga siya yung one punch knockout na style. Hindi ganun yung style ni Manda Baliw. Bubugbugin ka lang talaga yun sa jokes. Yung mga tao naman, nako-condition nga sila dahil simula pa lang nakakatawa na hanggang meron siyang malandingan. Parang hindi naman tsamba, pero hanggang meron siyang ma-hit na, ito nakakatawa tayo mga tao, nakakatawa yan. Kaya lumalakas yung tawa dahil na-build up. Pero hindi talaga siya yung parang, eto ang lakas ng line na 'to, boom, isang banat kahit galing sa seryoso dahil sobrang nakakatawa. Parang si M. Zite malakas sa mga gano'n, eh, yung one punch na boom, napakalakas ng pagkakabuo. So yun, hindi yung gano'n yung style ni Manda. And total ano kaagad 'to, exposure na ginamit dito ni Zaki sa style ni Manda na yes, pangkanto nga yung sense of humor. Totoo naman, 'di ba, yung mga jokes ni Manda may isip mo rin naman talaga yan, hindi naman yan yung mga bagay na bakit naisip niya pa yun? Kagaya nung ganyan yung mga nagyoyosi sa'min, ganyan yung suot ng mga nagyoyosi sa'min na ganyan yung mga suot ng mga construction boys sa'min na nagyoyosi ng camel. Hindi naman siya something na hindi mo maiisip, eh, 'di ba? Maiisip mo talaga especially kapag under ka ng atmosphere ng comedy, you're under the mood of fun and comedy and all that, maiisip mo siya. O hindi siya gano'n ka sobrang creative, let's be honest with that, 'di ba? Hindi siya gano'n ka-stretch yung creativity. Pero yung consistency naman ni Manda Baliw about yung comedy tsaka yung angles niya, yun naman yung isang bagay na you cannot deny, no, kay Manda Baliw. So, baon baon ko real talk at personals para ma-hurt ka sa truth. Baon mo pambata na kantsawan sa'kin verbal abuse. Yung career, matik magfo-flop. Pagka winks at corny yan, itong baliw sa akin babagsak ako yung mental hospital. So yan, yes, itong in-explain na galing sa pang-i-expose ng style ni Manda Baliw, in-expose naman ni Zaki yung sarili niyang style. So, baon ko real talk at personals para ma-hurt ka sa truth. Baon mo pambata na kantsawan sa akin verbal abuse. So, ang lupit nito kasi baon mo pambata na kantsawan sa akin verbal abuse. Yung verbal abuse, child abuse, galing sa pambata. Yeah? Kaya pasok siya. Baon mo pambata na kantsawan sa akin verbal abuse. So parang child abuse yung dating ng ginagawa daw ni Zaki dito kay Manda Baliw. Binabata niya lang verbally. So yung career matic magfa-flop pagkat wings at corny yan, itong baliw sa akin babagsak. Ako yung mental hospital. So alam niya na yan. Gets niya na yung ano na yun, yung line na yun. So overall, intention delivery, obvious naman yan. Lagi naman niya expect mo kay Zaki. Rhyming at saka yung multi, grabe, yung multi niya, yung rhyming niya, talagang mas maraming elements of rap skills at saka rap battle yung showcase at pinakita sa atin ni Zaki compare kay Manda Baliw, di ba? Sobrang, excuse me, sobrang lutang yung technical writing difference nilang dalawa, ni MB at saka ni Manda Baliw at saka ni Zaki. Ganda ng schemes, yung rhyme, setup, punchline, talagang solid. May kita ko talaga yung technical differences. Yung technical skill difference nilang dalawa talagang, uy, shut down. Talagang may kita mo, obvious to obvious, lutang na lutang yon, no? You cannot deny that. Though, ito naman ang isang bagay. Mas malinis yung round 1 ni MB. Yeah? Oo nga, yung technicalities ng rap, mas maraming pinakitang elements, si Zaki, mas maganda yung lines, mas solid yung mga schema, mas maganda yung rhyming, and all that. Pero, obvious yung linis ng round ni Manda Baliw kaysa kay Zaki. So yun ang mahirap timbangin. Oo nga, nasa iyo nga yung technicalities, no? Pero, in terms of overall performance, in-edge talaga ni Manda Baliw si Zaki. Kasi si Manda Baliw, makikita niyo talagang walang ka-pressure. Very confident, very smooth from end to beginning to end, talagang parang minamani-mani niya lang, eh, di ba? Parang nagre-recite lang si Manda Baliw, eh. Si Zaki makita mo may mga stutter, may mga rough patch siya dun, eh, dun sa rounds niya, eh.
So yeah, alam niyo yan, with all that being said and done, preference mo, dun ka ba sa mas malinis? Hindi ganun, sobrang daming punchline, hindi ganun kalalakas pero sobrang daming punchline pero na-control niya yung crowd from end from beginning to end, talagang nahawakan niya yung crown, he owned the stage, talagang yung command ni Manda Baliw is nandun, ramdam mo siya. At napakalinis ng performance niya. O doon sa isa, nakitang-kita mo talagang sobrang technical, sobrang galing, lahat ng elements ng battle rap talagang shinogis niya, kaso ang dami niyang dry moments, ang dami niyang dry spots. 'Di ba? May mga bana talaga sa akin na ang lakas na hindi nagre-react yung mga tao kasi nga stutter or medyo, gano'n, eh. Kumbaga putol-putol. So saan ka? Anong preference mo? To me, I prefer yung if I'm going to put it, I think I have to go with Zaki first round just because of the jazz for laps na punchline. Pero sobrang dikit neto. To tell you, sobrang dikit neto. I don't know with you. Sobrang dikit neto. The overall performance, si Manda Baluta. Pag if you're looking at overall performance, easy, Manda Balutong first round. But if you're looking at the technical writing, technical skills ng rap, kay Zaki to. Let's go second round. Galit na galit ah. Huwag ka manigaw. Relax ka lang, Chong. Yung bar na yung tinutukoy mo, hindi sa anak ko yun. Laruan ko yun. Tapos ginagaya ko daw si Saito. Hindi ako sangayon doon. Ba't ko gagayahin yun? Eh, ang adik-adik nun. Ginagaya ko daw si Saito. Pinagsigawan pa sa tao. Kung ginagaya ko man si Saito, siguro ako yung Zaitong pinagwapo. Holy macaroni! Kahit yung pangalan mo, ilang beses mo pang ibahin, Ransom, Zaki, Baby Jack, tulak ka pa rin. Malaharing manggi yung style niya. Flex ng pera nung nakulong walang pangpiyansa. So no choice. Kailangan bunuin para makalaya. Idol niya galawan ni Bugoy. Benta bounce parang mafia. Kaso, handang taluhin pati barkada. Gusto niya kasi easy money, kaya pati loyal niyang scorer, inista pa. Kaya pala ayaw mong sumama sa Moro pag may lakad kayo kasi gusto mo may tinatakbo. Mga scorer mo lang din naman nagpahuli sa'yo. Eh paano pa naman yung mga tinda mong marijuana, puro buto kasing laki ng munggo. From Ransom to Zaki, pangalan nag-iba. Ganyan talaga pag may tinataguan, di ba? Kaya anong ransom? Baka ransom kasi yung perang pinasabay, tinakbo mo yung iba. Yaw! Tinitira mo pa? Yung aking tricycle? Inggit ka lang kasi yung service mo dito, bicycle. Sa droga ay hustler, yung pag-a-addict, minaster. Nag-roll ito ng marijuana o gamit lumpia wrapper. Ang bango ng smell nung marijuana na kanyang sinisel. What the hell? Meron palang halong dahon ng laurel. Small time lang naman. Kasi puro locals yung carry. Kaya maaga kang nakulong dahil sa pagtutulak mo ng early. Pinag-aaral ka ng mabuti, pero sinayang mo yung chance. Pinupush ka mag-aral ng magulang mo, pero nag-push ka ng drugs. Wala nang nagtitiwala sa'yo, Ransom. Sinira mo yung trust, parang nabutas yung kondom. Kupal ka na source, Saki, kaya ka pinakulong. Kung maganda sana bigayan neto sa mga gumigeto, hindi ka isusumbong. Puro addict bars ba? Eh yun ka eh. Anong gusto mong sabihin ko? Gusto mo mag-imbento ako ng mga issue, hindi naman ako katulad nyo. Minamaliit yung trabaho ko nitong iligalang galawan. Adik at nagpakasalot sa bayan. Akala mo siguro ang astig nun. Ako, lumalaban ng patas sa trabahong marangal at malinis ang konsyensya para sa pamilya. Tangina mo sa akin, mas astig yun. Hindi sa pag-underestimate. Iyak sa akin tong tuta ng Morovit.
Komedyante kahinaan nitong tuta na to na parang chocolate. How dare you to forget what Looney said? Bilang isang rapper ang hindi pagtugma ang pinakamalala na mortal sin. Yo! Kasi yung pag-i-slant rhyme, ginagawa yan ng mga foreign rapper, sir. Tanong ko lang, kailan ka pa naging foreigner? Sa pagtatabingi ng tugma, dapat ikaw ay mag-regret. Ang hindi pagtugma, doon siya magaling, pero di mo ba napansin, gawain niya ni OG1. Yo! Tapos yung sulat ko, nagagawa mong maliitin. Sige nga, yung one-liners, try mong gawin. One-liner ko, epektibo. Napapatawa pa lahat. Kaya kong i-rhyme yung sulat sa burat. Kasi kay rapper na asa lang sa Google. Sinesearch pa sa YouTube paano magluto ng cup noodle. Asa sa internet, mga bubuing ideya. Itanggi mo man, pero yun ka. Nung may kumalat na mawawalan ng internet, ang inatakot na takot siya. Ayaw niyang lumaban sa walang bilang. Aba, assuming din. Gusto niya kalabang magaling, kaya binigyan ka ng sequence. Kaso nagkasakit, hindi tuloy nakarating. Time. Hoy, dito ka. Kapit ka pa konti. Dinadamay mo pa yung pagtutulak ko. Tangina, gumek sa akin to dati, nininervyos. Humingi pa ng responde, tas yung giniget, 50 pesos. Tangina mo, masyado kang pabida. Pinupuna mo akong umiiligal, yung tricycle mo, wala namang prangkisa. Ang hilig mo mang snitch. Bakit? Yung pagtatattoo mo, meron bang permit? O, nasa na yung mga nagkasakit sa balat? Tangina ka. Sige, address na natin yung issue. Rinig ba ako? Rinig ako? Tsaka pinupuna mo yung pagkakakulong ko, no? Ikaw, naranasan mo lang ma-lockdown. Ako naranasan ko ma-lock up. Naranasan mo lang ma-lockdown, naranasan kong ma-lock up. Pero kahit ganun kahirap, o kahit gano'n pa ma-fuck up, nagawa ko na mag-bounce back. O di ba? Walang nag-react. Inspirational dapat yun eh. Yo! Tinitira mo yung Morobits, di ba? Gago, mas nakakaya yung grupo mo. Sige. Pangalan ng grupo niya, Mayabang Thugs. Kala mo talaga mga gangster na matimbang. Mayabang Thugs. Pangalan nyo palang squatter na pakinggan. Mayabang Thugs. Nakakatakot. Ako'y natataranta. Thugs na nakatira sa barong-barong tas nagyayabang pa. Mayabang thugs ang puta, kala mo mga brusko at makisig. Thugs, tapos yung mga kanta puros tungkol sa pag-ibig. Thugs daw sila! Lahat ng enemy gina-gangster! Thugs kayo, tas yung music video nyo, inedit sa Kinimester! Yo! Isa siyang tattoo artist na may mabahong armpit. Lahat ng kliyenteng nakaamoy, malamang nag-vomit. Lahat ng kliyenteng nakaamoy, malamang nag-vomit. Dapat dito, pakasuhan sa DOH para matuto ng leksyon. Lahat ng tinatuan ni Manda nagkaroon ng impeksyon. Lahat ng tinatuan ni Manda nagkaroon ng impeksyon. Lahat ng tinatuan ni Manda nagkaroon ng impeksyon. Hindi malinis yung equipment. Gusto ko lang i-pinpoint yung huling tinatuan ni Manda, tinubuan pa ng kiloid. Si Manda, pag nakausap nyo up close, nakakagulat yung flat nose. Yung amoy karumal-dumal, madalas siyang dapuan ng cockroach. Ito ba yung pagbato nyo na pang all-star? Kung mag-rap mo kang gago mala Rosmar, hindi ka lalamang sa akin pagkat wak gumura. Nakalaman ka lang sa akin sa kapal ng mukha. Di ba yung tunay na pangalan mo ay Nico Manuel? Balita ko sa sarili mong pangalan ay hindi mo ma-spell. Mahilig naman bad trip, dapat pinapauwi to. Todo dick ride ka kay Arik, tapos pangalan mo Nico.
Nice. Walang talent, di pa skillful, kaya di yan tatagos. Nung battle niya kay Vitrum, biglang nag-preach about sa Diyos. Putya, biglaan siyang nag-sermon. LT tong gago. Ikaw yung negro na version ni Eli Soriano. Kahit mag-preach ka about God, di naaangat yung level. Yung itsura na ganyan, di tinatanggap sa heaven. Kung tunay kang disciple at may class na rapper, bakit yung Holy Bible ginawang prop sa battle? Naglabas ka pa ng Bible, pabida ka at ubod ng tanga. Naglabas ka pa ng Bible, di naman marunong magbasa. Kahit aralin mo yung gospel, di ka godly, leche ka. Ugly pwede pa. Ganyan siya kasi malungkot yung childhood tsaka adult life. Ako natatapos sa miserable mong buhay parang gun for hire. One-dimensional na rapper, walang ritmo at imagery. Punches ko iba't ibang angle parang video ng PSP. Stilo ni Bugok, line marking. Walang solido na suntok, like sparring. Walang solido na suntok, like sparring. Huwag ka mag-construct. Kailangan ng maraming revisions. Pero kahit napalpak, nakukuha pa yung judge's decision. Kahit puros lamang trash, mga banat at content, naloloko mo yung judge. Tawag dyan contempt. Komedyanteng may pambatang rap style, di ka tunay. Kalidad ko mas tinaasan parang grand prize ng isa buhay. Buong life mo wak, yung mga life mo flop. Alanganin tong baliw ngayon nilaban na sa psychopath. One-liner, yan yung main niya na weapon. Maharot na movements, tsaka facial expression. Kaya agad kayong nahook sa kanyang way of deception. Oo, Manda, nakakatawa ka. Pero minsan exaggerated na masyado, kaya para ng tanga. Material mo'y mananatiling mahina kahit pag-igiyan at practicein. Mas papansin ka pa dun sa vlogger na nag-rap sa libingan ni Francis M. Akala mo meron kang bilang? Akala mo meron kang bilang? Bawas-bawasan ng tsongke. Bawas-bawasan ng tsongke. Isa kang stand-up comedian, tumutugma lang ng konti. Wow. Oh! Wow. Okay. Okay. All right. Whew, second round. Okay. Second round. Obviously, we already know who had that round. Okay. Di Manda Baliw, nag-rebut siya. Tapos yung mga angles niya, pera, addict, style breakdown. Yan yung mga ginamit niyang angulo laban kay Zaki. Sabi niya dito, kaya pala ayaw mong number one na line niya sa kaya pala kaya pala ayaw mong sumama sa Moro kapag may lakad kayo kasi gusto mo may tinatakbo. Yan. So, double meaning yan Yan yung pagiging runner at saka estapador pag mangi-istapa. So, ganda yan Magandang line yan kay Wanda. Ayos yan. Pangalawa sa niya, from ransom to Zaki, pangalan nag-iba. Ganyan talaga pag may tinataguan, di ba? Kaya anong ransom? Parang ransom. Kasi yung perang pinasabay tinakbo mo yung iba. Yan yung mga addict bars. Addict bars, so ransom, tsaka ransom. Ayan. Yung yung pronunciation dito kanina ni Mandad ba yung ransom na yan. So, obviously, alam na gets naman natin na to. No? Ang ganda lang na bar nito Ito yung mga hindi mo expect kay Mandad. Pero ang ganda. Ah, maano siya, talagang effective siya. For me, solid tong lines na to laban kay Zaki. Tapos sabi niya, ang bango ng smell ng marijuana kanyang sinisel. What the hell? Meron palang halong dahon ng laurel. So, if I'm not mistaken, di ba, yung dahon ng laurel, yun yung nasa adobo. Di ba, yung pagpabango, yung pinipiga-pigang gano'n, di ba? So yeah, I mean, can you imagine? Ang ganda yung coloration kasi yung dahon, yung marijuana, dahon siya. Tapos yung laurel, dahon din siya. So, ang bango. Normally, talaga namang mga ano yan yung mga common nuance yan kapag sa marijuana. Ang bango Yan, yung mga ang bango. So, tas nilagyan mo, tas in-exaggerate mo pa ng dahon ng laurel. Ang galing. Nakakatawa. I believe galing to sa line na yung sa nag-aano daw siya, yung sa gamit yung lumpia wrapper, di ba? Nagro-rolyo daw siya gamit lumpia wrapper. Tapos sabi niya dito, small time lang naman kasi puro locals yung carry. Kaya maagang nakulong dahil pagtutulak mo dahil sa pagtutulak mo ng early. Yun, yung mga wordplay dito ang ganda. Yan, yung early age, maaga, bilang bata, at saka early na time. Maaga nga. So, maaga, tanghali, gabi, umaga. So,
Locals lang yung carry, alam niya na yun. Wala daw siyang yung mga imported, yung mga Kush and all that stuff from the US and all, yung mga purple and all that. So, yeah. Gets naman natin to. Yung second round ni Manda Baliw, ganda nung one thing I like about this though, ang pinaka nag-stand out sa akin dito sa buong second round ni Manda Baliw is yung slant rhyme mockery niya. Di ba, knock niya yung buong style ni Zaki kanina, yung sabi ni Lou, hindi ka nakikinig kay Looney, sabi ni Looney, ang hindi daw pagrarayam, ang mortal sin, di ba? Ginamit ni Looney yun laban kay Aklas, di ba? Nung naglaban sila, sabi ni Looney si Aklas, wala daw, hindi na daw nagrarayam, puro performance na lang, sigaw na lang na sigaw. Puro stage presence na lang. Ginamit yun ni Manda Baliw. Ang galing. Kasi obvious talaga yung hindi pagkakatugma, 'di ba? Ginamit niya yung buong style tapos ginamit laban kay Zaki, which Zaki is known to be nga yung talagang nagmaster ng slant rhyme. That's the way na ginamit kinonstruct yung mga lines niya, 'di ba? OG1, chocolate. Nakakatawa for me. Sobrang lakas kasi. Ang layo talaga nung ginagamit. Ang lalayo ng mga punchline. Ang lalayo ng rhyming. Talagang pinapakita niya, pinapamukha niya kay Izaki yung kumbaga parang kung gaano kapangit daw yung pag-i-slant rhyme tsaka kung gaano hindi kapasok yung pag-i-slant rhyme ni Zaki. I like this because this is a breath of fresh air. Kasi if you would remember, ginawa na ni Jonas to laban kay Lip Cram, yung minak niya yung style ni Zaki, di ba? Yung condolence, chocolate, tapos condiments, di ba? I-search niyo yun, laban ni Jonas at saka ni Lip Crab. Maganda, iba rin yun. Kumbaga, mas malinis na mocking yun eh, ng ginawa ni Jonas. Ang ganda kung paano yung pinresent yun, paano kinustra, at saka yung linis, at saka elegance nung mocking na yun. Eto, talagang pina-obvious, talagang inexage ni Manda na pina-obvious na to the point. Sobrang pangit, chocolate, OG1. So, talagang polar opposite talaga, talagang dulo-dulo ng mundo yung mga rhyming. Which is, 'di ba, hindi mo expect na magiging effective siya. Pero parang iisipin mo, paano naging yun, King Tres, walang walang rhyming yun. So, paano siya naging effective? Walang art doon. No, ang anchor nga kasi doon ni Manda is hindi nga daw tumutugma si Zaki. Minsan daw parang hindi na parang nagiging reason na lang daw ni Zack, hindi slant rhyme yun. Pero kung tutuusin, hindi na daw talaga magkakatugma. Yun yung pinapamukha ni Manda sa mga tao, sa mga judges, tsaka kay Zaki na nagtatago ka lang naman sa reason na slant rhyme, pero kung tutuusin, hindi mo naman talaga mahanapan ng rhyme. Di ba? Malayo naman talaga. So, galing ginawa niya. In-expose niya into making it very, very obvious. So, sa akin, yun yung pinakamalakas sa buong second round, yung ginawa na yun ni Manda Baliw. So, grabe yung nun, impact nun, lalong-lalo na sa style ni Zaki, no? Tsaka sa mga tao. So, I believe yung second round ni Manda Baliw mas malakas sa first round. Excuse me. Ano, ang lakas niya, talagang perfect round talaga siya for me, honestly. Kung napili lang ni Manda na talagang tapusin yung round na yun ng mas malakas. Kaso kasi di ba parang nilaylay, I don't know kung bakit or what not. Pero nilaylay niya mismo yung ending ng second round niya, di ba? Sabi niya, sequence lang dapat ang kalaban pero hindi pumunta time. Di ba pag pinanood niya yung ending niya, di ba talagang finlap niya. Kaya almost perfect round yan for me. Pero again, napakalakas ng round na yon ni Manda Balo. Especially yung dulong scheme niya nga ng slant rhyme ni Zaki. So I like that. Second round, solid yan. Ito naman yung second round ni Zaki. Ito yung mga angles niya. Rebuttals, group affiliation, tattoo artist, pangalan, God, angel, style breakdown, 'di ba? And selfie bars, 'yan yung mga yung mga angles ni Zaki laban kay Manda. Sabi niya sa number one, thugs daw sila, lahat ng enemy ginagangsta, thugs kayo, tapos music video nyo, in-edit sa Kinemasta. So yan yun. Kaya slant rhyme na naman yan. Which, obvious naman, di ba? Yung Kind Master kasi parang yun, para sa mga basic yan. I believe
Gumamit ba ako niyan early days? Hindi na, CapCut na ako eh. Ano, yeah, ayan yung mga ano eh, yung mga nag-vlog nung pandemic, most of them, di ba? Ganyan yung editing software nila, KineMaster. Nakalimutan ko yung isa pa eh, pero yan yung obvious. So, pinapakita lang dito sa live na 'to kung gaano ka basic, kung gaano ka poor, at kung gaano ka ano, kumbaga kababa yung level ng grupo ni Man W according kay Zaki. Sabi niya, mahilig yan mahilig yan mang-bad trip tapos mahilig yan mang-bad trip dapat pinapauwi todo dick ride kay Arik tapos pangalan mo Nico. So, alam niya yan, Akata issue yan, pasok yan. Naglabas ka pa ng Bible, pabida ka na ubod ng tanga. Naglabas pa ng Bible, di naman marunong magbasa. So yes, hindi ko sinasabing hindi marunong magbasa ng Bible si Amanda, pero nagigets ko yung point dito ni Zaki kasi pag KJV yung Bible mo, di ba mahirap naman kasi talagang intindihin yung thee thou though, di ba? Yan yung mga terms sa KJV, King James. Tapos kahit naman a little bit sa NKJV, New King James, medyo ano rin siya, challenging. So, though to those na nagbabalak magbasa ng Bible, medyo ano, na maisingit ko lang magbabalak magbasa ng Bible, gusto yung mas madaling maintindihan, either NIV, syempre yan standard. Pero to me personally, I would prefer NLT, yung Living Translation, or ESV. ESV, okay din yan. Yung Amplified kasi, wala siyang ano eh. Maganda yung Amplified actually. Wala lang siyang Old Testament. New Testament lang yung translation. So, yeah, just so you guys know. Ayan, tapos sabi niya, one-dimensional na rapper, walang ritmo at imagery, punches ko iba't ibang angle, parang video ng PSP yan. Shoutouts yan sa pangil at one thing that I've noticed na nakakalimutan ko palaging bigyan ng props. Dito pa sa flip top video natin bibigyan ng props. Thank you Zaki for reminding me. Ang ganda talaga ng production, di ba? Level ng PSP. No? Parang ano sila eh, 3 to 4 camera setup, gitna, dito, baba, kaliwa. 3 to 4 or 5 pa nga yata ay camera setup. Pero parang sa pagkaalala ko, 3 to 4 camera setup. So, maganda, maganda. Ang ganda na itong ano na to, nung line na to. Parang first time natin marinig to eh, di ba? Ako, first time ko siya marinig, at least to me. I don't know with you guys. Pero, yeah, shout out sa PSP. Ang ganda ng, ano nila, overall production quality nila. Sabi niya, kahit puros lang trash, mga banat at content, naloloko mo yung mga judge, tawag doon contempt. Yan, legal term na yan sa korte kapag hindi ka nagsasabi ng totoo, di ba? Pwede yung i-contempt. Kapag feeling ng mga judge, meron ka tin. Kasi di ba, manunumpa ka na tell the truth and nothing but the truth. Tapos pag naramdaman ng mga judge na medyo mayroon kang ino-omit na hindi sinasama na na detalye, nagsisinungaling ka basically. Yung pinaka-context sa korte, pwede kang maano ng contempt yan, kukulong ka. Yun. So, ganda yan. Sinasabi niya dito is, naloloko. Yun nga yung sinasabi niya dito, naloloko mo yung judge. Kaya tawag dyan contempt. Ganda. Ganda ng premise na yun. Naloloko mo yung judge. Akala mo meron kang bilang boss, bawasan mo yung chonke, isa kang stand-up comedian, tumutugma lang ng konti. Grabe, ang ganda sana na itong closer na 'to kung hindi lang gano'n ka-rough yung buong overall performance ni Zaki. Kasi talagang ano naman 'to, it makes sense. It makes sense. Yung isa kang stand-up comedian, tumutugma ka lang ng konti. So, sinasabi dito ni Zaki na more on yung pagiging comedian, okay lang siya basta under siya the umbrella of battle rap. Ang sinasabi dito ni Zaki, si Manda Baliw nasobra na siya sa pagko-comedy, ang naging ano na, parang naging accessory na lang yung yung pagiging battle rapper. Pero hindi talaga siya battle rapper, comedian siya. Nagigets niyo? Parang ang main dish mo pa rin, kahit na comedian ka, dapat ang main dish mo pa rin or ang core nung approach mo is rap pa rin, rap skill pa rin, battle rap pa rin, rap. Nagigets niyo? Rapper ka pa rin na komedyante, hindi ka komedyante na rap, na nagra-rap. Nagkaiba yun eh, yung rapper na comedian yung na comedy yung material, rapper pero comedy material at saka yung comedian na nagra-rap. Or oo, magkaibang bagay yun. Yun yung sinasabi dito ni Zaki na si Manda Baliw hindi siya rapper na ang material niya comedy. Komedyante lang siya. Parang hindi ko nilalang pero siyempre under the context of battle rapping, ang sinasabi ni Zaki, hindi ka naman talaga rapper. Tumutugma ka lang pero komedyante ka talaga.
So magandang closer yon. Overall, I would say itong round na 'to talagang kay Manda Baliw 'to napakalinis kasi overstretch, number one, overstretch yung mga rebuttals ni Zaki talaga, sobrang haba. 'Pag makikita niyo, lagpas na ng 1 minute nagre-rebut pa rin si Zaki. So overstretch yun, time consuming talaga yung pagre-rebut niya. Tsaka I believe nakakaano siya, add siya ng reason kung ba't naging rock star. Hindi ko alam kung in-overstretch niya ba yung rebuttal niya dahil nakalimutan niya yung second round niya or na-overstretch yung rebuttal niya dahil dun nakalimutan niya ngayon yung lines niya. 'Di ba? It could be two things, hindi ko alam. Pero obviously yung start ni Zaki is very rough, 'di ba? So hindi ko alam kung siguro kaya siya nagre-rebut ng gano'ng kahaba, eh, kasi pinipilit niyang alalahanin yung mga lines niya or kaka-rebut niya ng kaka-rebut, nakalimutan niya na ngayon yung ano niya, yung lines niya. So I don't know which one is ano, which is which, pero obviously nakalimutan niya yung mga lines niya, kitang-kita sa video yun. But again, overall ang ganda ng mga rhyme niya, maganda yung multi, very rough yung second round, hindi nakatulong kay Zaki yung mga banat niyang hindi nagla-landing tapos pinapa-obvious pa niya, 'di ba yung inspirational dapat yun. Kanina rin may side comment siya sa first round niya, eh, sa mga rebuttals niya, hindi siya nakakatulong kasi pinapa-obvious mo talaga, eh, na nagkakamali ka, eh, 'di ba nga sabi nga ni Looney, 'pag nandiyan ka dapat seamless yung ano mo, yung performance mo na kahit na nagkamali ka, ang makakaramdam lang yun, makita lang na nagkamali ka is yung kasing keen mo na performer or ikaw lang mismo. Pero kay Zaki, I don't know ba't niya pinapa-obvious yun, siguro he's trying to ano, alam mo yun, lighten up the mood and all that. Pero second round overall, I would have to give this to Manda Baliw, obvious yun. Ang pinakamalakas na ano dito is yung mocking ng style ni Zaki na ginawa ni Manda Baliw. Pero yeah, man, this one is a rough one for Zaki second round. Oh, 1-1 na sila, 1-1. Dikit pa yung dikit yung first round. Man, dikit yung first round. May tulog si Zaki dito. Dahil dikit yung first round. Kasi kanina pa rough yung performance ni Zaki kapag medyo ganun na naman tong third round niya, tulog siya kay Amanda Balidir. Kasi yung first round niya, hindi naman talaga na-overpower ng todo-todo si Manda, eh. Kumbaga technicalities lang talaga yung nilamang niya dahil ang linis ng performance ni Manda, eh. Yung second round, ang linis naman talagang kinain siya ni Manda. So third round, tignan Oh! Shiz! Ang haba ng rounds! Puro pa starter! Judges, talo na to dapat. Music video namin sa Kinemaster, yung sa inyo sa CapCut. Ha! Tinitira pa pagtatatu ko. Hindi mo yan ikakatikas. Pinatunayan mo lang na isa ka sa mga salot na dumidiscriminate ng tato sa Pilipinas. Palibasa, galit ka sa tato, Zaki. Kasi yung unang tato ni Zaki ang nakalagay, only judge can guide me. Yo! Nag-request ako kay boss. Gusto ko kalaban starts with letter Z. Yung adik na gwapo. Binigay niya sa akin, Zaki, ang tinutukoy ko, Zaito. Pero my bad, hindi kita dinerecho. Pero pag natuloy laban namin, set mo ahon, Boss Arik. Kasi pag natuloy laban namin ni Saito sa PSP, ang tawag doon, pangit sa pangit. Nag-request ako ng kalaban Joker para masaya. Binigyan niya ako ng kalabang isang malaking patawa. Kasi dinamay mo si Jonah Renz sa battle. Kasi sinamo ka niyang suntukan. Hindi ka pumalag. Takot. Call out kasi ng call out. Nung kinall out ka pabalik, hindi ka makasagot. Hindi ka na-active sa Moro Beats kasi may sarili kang galaw. What a fucking noob. Makasarili ka, dude. Iniwan mo ang iyong group. Kaya pala siya'y nag-vlog na lang at gumawa ng sariling kilos. That's how Zaki moves. Mukha kang mayabang na humble. Hindi sa'yo bagay mag-aggressive tol. Mukha kang dinosaur na herbivore. Lagi tong galit sa battle, puro sigaw at ngaw-ngaw. Manang-mana sa'yo yung anak mong si Xiao Xiao. Na anak mo dun sa ex-girlfriend mong Lawlaw. Oo, yung ex mo, grabe yung image. Hanggang leeg yung cleavage.
Tinuring mong mahal pero mukhang gamit na, sombrero na vintage. Di ba? Hindi mo siya ma-flex at kinakahiya mo siyang kasama. Sa harap ng tao, tinalikuran mo siya, parang nakasuot ka ng grasya. Kaya, iniwan ka niya dahil lakang kwenta. Napatunayang minahal mo lang siya dahil sa pera. Lagi kayong nag-aaway, lagi kayong gera. Kaya tinapon ka na lang parang basura sa bangketa. Tutok na tutok sa panonood ng Pornhub. Balakid. Right, this is Malakid. Yeah, this is Malakid. I remember this. Tutok na tutok sa panonood ng Pornhub. Puro jakol, puro lolo, puro pagsasarili lang to sa bahay. Doon lang kasi sumasaya itong walang kalablay-plablay. Nung laban niya kay Raffian, nag-inarti pa, mukhang tanga. Kalagitnaan ng rounds, umakting na, hindi ako makahinga. Nag-choke na pala. Nagre-reklamo kasi daw small room. Nasusuffocate daw, ang sabi. Pero pag humihigop ka sa kulob na pwestuhang walang hangin, wala kang arte. Hindi ka artist, isa kang perwisyo. Ginagamit yung talento para may pangsuporta sa bisyo. Kamusta na yung napanalunan mo sa sunugan? Tangina, nasunog na. Bala aklas ang putang ina, di ba isang linggo lang naubos na? Hindi mo deserve yung panalo, di mo rin deserve yung nakapusta. Alam naman natin na hindi worth it pag yung pera sa adik na punta. Huwag mo namang ipakalatang mukha kang pera, Zaki. Masyado kang greedy, honestly. Kung hindi totoo sinasabi ko, huwag kang mag-isa buhay next year at mag-back out ka sa PSP. Broke ass bitch time! Hindi ko pinopost yung babae ko para sa privacy. Tangina mo, huwag ka mag-pretend. Yung girlfriend mo, kung ganun yung naging girlfriend ko, di ko yun isasama sa event. Kung inang-ina, dapat yun sa bahay lang. Yung rebuttal ko, parang karma na instant. Yung babae mo, di yung kakantutin ni Lip Cram. Di sila nagre-react, pero matindi yun eh. Yo, saka broke ass bitch. Tangina mo, 100,000 yung TF ko sa secrets. Yo! Sa kaliwa, sa kanan, sa likod at harapan, tignan nyo si Manda, patilog yung katawan. Yung intro mo, mga kumag lang yung napapabilib doon. Sa kaliwa, kanan, likod at harapan, tapos buhay mo, wala pang direksyon. Astang magarbong artist, pero di ako na-convince. Tignan nyo yung outfit, pang tito yung fashion sense. Umaastang big fish to every battle, punit parang ripped jeans tong dirty rapper, kamukha mo yung victims ni Jeffrey Dahmer. Dati daw siyang sex instructor. Tangina, walang kwenta yung writtens. Paano naging sex instructor yung walang sexual experience? Sex instructor ang puta. Medyo yumayabang ka na. Huling puday na nakita nito yung sa nanay niya pa. Pambata ka niyang tactic. Sex instructor, ulul, mas bakla ka pa kay Sam Smith. Jaculero everyday. Ganyan yung kanyang mindset. Sa sobrang jaculero, naging muscular yung tricep. Hindi ka jack of all trades. You just jack of all ways. Traumatic ang buhay netong broke artist. Nalulong at nag-develop siya ng wrong habits. Kaya ayun, naging porn addict. Siya si Manda Baliw. The man we love. Shit, ang kapal. The man we love, yung misis mo nga, di ka mahal. Panay paganda lang palaging inuuna niya. Pag naghanap ka ng pagkain, minumura ka. Yeah, si Jen Ortega, ina-uppercut si Manda kapag may problema. Pinapaso siya ng plancha kapag merong regla. Kaya, di niyo to dapat panatangkilikin. Tanging pagmamahal na dinanas ni Manda ay pagmamahal ng pilihin. Tigang yung gunggong na yan, sobra pang itim, kaya mahina sa girls. Hindi ka magugustuhan ng 99% ng kababaihan sa earth. The man we love, pauuwiin ko na handicap. Sa sobra mong pangit, wala ka pang picture na nakakakuha ng heart react.
Pathetic na artist, yung amoy niya makati sa ilong, parang allergic rhinitis. Sa February, makakalaban ko ay All God. Ngayong December, tong kalaban ko ay Ogag. Kasi Yeah. lumalaban lang daw siya para sa respeto at pagmamahal. Ulol, sinungaling ka. Fuck you. Payag ka? TF ni Arik sa'yo? I love you. Manda, solid yung performance mo. I love you. Stupid guy! So bumabattle ka lang para sa respeto at pagmamahal, hindi para humasel. Kung ganon, bakit sa FRBL, di ka na bumatel? Oh, di ba dahil mababa yung TF, di mo trip gawin? Di ka lang baliw, Manda! Hypocrite ka rin! Di niya daw habol ang pumera. Di niya daw habol ang pumera. Pero sinasadya niyang magbaon ng mabababaw na komedya para mas lalo pa siyang bumenta. Hipokrito ka, Manda! Sana bukas ay madeds! Kaya ka nga naging pangmasa para gumawa ng bread! Tapos yung pagcha-champion ko sa sunugan, kinikengkoy, ginawang kwela, in-involve nyo sa tawanan. Pero tandaan mo, Manda, kahit kailan di mo yon mararanasan. Oo, panay upset at talo ngayong taon, pagkat sa game may rookie. Pero battles ko palaging maaksyon na parang James Bond movie. Isa kang patidang lame rapper na may mahinang brain power. Walang linyang matimbang pagbibiro ang tanging pakay. Buisit kang pakinggan parang nagbibidyoking kapitbahay. Di ba sabi mo sa amin gusto mo maging most viewed? Eh di laplapin mo si Sir Deo tapos magsuot ka ng costume. Yo, magsuot ka ng costume. Sige, ako na ang bahala na mag-declutter para naman mabawasan mga dick rider. Dapat dito sa baliw buong gabing pinubrutal hanggang etong masayahin ay maging emosyonal. Nakatadhana tong si Manda maging stupid guy. Yung pagtanggap mo sa ating laban, career suicide. Time! Round 14, Manda Baliw versus Zaki. Nice, man. That third round was really, really, man, it's really close. Forgive me, man. I camera stand, man. The camera fell off, so forgive me, guys. Forgive me. That's one for the books. It's a comedy thing right there. So, okay, third round. Oh, ni Manda Baliw. Let's talk about it. Sabi niya dito, ito yung mga angles niya, rebuttals, battle request, moto beats, personals, tas addict, no? Ito pa rin yung same old, angles, no? Sabi niya dito, tinuring mong mahal pero mukhang gamit na, pero tinuring mong mahal pero mukhang gamit na, sombrero na vintage. So, I like it. Ito yung, I believe Manabali was talking about yung girlfriend daw ni Zaki dito. Tapos sabi niya, kaya iniwan kanya kasi lakang kwenta, napatunayang minahal mo lang siya dahil sa pera. Lagi kayo nag-aaway, lagi kayong gera, kaya tinapon ka na lang parang basura sa bangketa. So I love this, man. Yung third round na to ni Manda Baliw, almost kasing lakas ng second round niya, I would say. Almost kasing lakas. I like yung napapause ako kanina, di ba? Kasi na-recognize ko yun eh. Balakid versus Lanceta yun eh. Yung bang! Keta. Ay, hindi. Ano pala yata yun? Balakid versus, oo, parang ano yata, Balakid versus Lanceta o Balakid versus, si Lil Jon. Pero parang Lanceta yata eh, or Lil Jon. I could, fact check me guys, put in the comment section. Balakid versus Lanceta ba yun o Balakid versus Lil Jon? Pero yung tutok na tutok sa panonood ng Pornhub, ito lang, yung tutok na tutok. Alam ko, Lanceta to eh. Lanceta to. Ito, Balakid versus Lanceta. Tutok na tutok sa panonood ng Pornhub. Puro jackal, puro lolo. Puro pagsasarili na lang to sa bahay. Doon lang kasi sumasaya. Itong walang ka-love life, love life. So, I love this, yung additional element of his comedy. Di ba? Kasi kilala natin si Manda Baliw talaga parang almost like Sinyo pero not on the same quality, I would say, no? Pero yung style halos parehas, yung one-liners comedy, yung style ng comedy nila halos parehas pero syempre yung writing technically, yung technical skills, yung presentation and all that, syempre malayo, magkaiba talaga. Kaya nga Sinyo yun eh.
Di ba? Heavyweights talaga yun because of that. So, pero I like yung element na to na ginawa ni Amanda. I don't know if he'd have done this before. I'm not sure. Pero sa panonood ko sa kanya, this is the first time na narinig ko siyang magganito, yung mag-parody ha. Mag-element, yung dinagdag niya tong elements na to sa comedy niya, yung parody. And nakikita ko lang palagi nagaganto sila Poison 13, sila Jonah, sila Kira, pero I like this. Consistent yung energy ni Man W, yung linis, first, second, third round. Man, I would say itong third round niya is almost kasing lakas ng second round niya, itong third round niya. So this is very, very close talaga. So, ang daming punchlines, ang daming mga banat, yung sombrero na vintage, hindi ko alam kung bakit yun yung naisip niya, pero naiintindihan ko yung tinuring mong mahal, pero mukhang gamit na mahal, gamit na, hindi ko lang alam kung ba't sombrero. I don't know, siguro dahil nagbato ng sombrero kanina si Zaki. Pero di ba pa pwedeng t-shirt kasi di ba baby jacket. Pero anyhow, so yan. Pero siguro mas mahal yung value ng vintage na sombrero. I don't know. So yan. I love this. Overall para sa akin pinakamalakas na part dito ng ginawa ni Manda Baliw is yung parody kay Balakid. Kasi it's something na gets ng lahat ng mga ano talaga avid fan, ng mga enthusiast talaga. It's something na very recognizable para sa ating lahat. And the way he presented it, talagang may intense eh. And one thing I love about Manda Baliw in this battle, nakita nyo kung paano niya pinagandaan dahil yung elements na present sa atin dito ni Manda Baliw tsaka yung material niya, talagang combination siya ng serious bars at tsaka comedy. Kung mapapansin niyo may mga bars talaga siya kagaya itong sombrero na vintage. Yung mga ganito, tapos comedy, tapos may additional element pa siya nitong pagpaparody. Ah, only goes to shows na talagang hindi to kumbaga hindi to walk in the park para kay Manda Baliw and props talaga sa kanya. Hindi man kasing linis ng hindi man kasing linis ng balance style ni Lip Cram kasi for me si Lip Cram talaga sobrang balanse dating sa bars at saka sa comedy. Hindi man ganung level pero at least makikita mo yung attempt to be on that level. I love this. So solid third round for Manda Baliw. Pag-usapan natin third round ni Zaki. Ito yung angles niya. Rebuttals, personals, career at saka pera. Niya, umaasa tong big fish every battle umaasta, umaasta tong big fish every battle punit na parang ripped jeans tong dirty rapper kamukha mo yung victims ni Jeffrey Dahmer. Okay, Jeffrey Dahmer for those who do not know, ito ay Milwaukee, serial killer. Ang mga victim ni Jeffrey Dahmer normally are part ng LGBTQ, yan, and black. Yan. So, it makes sense kung bakit Jeffrey Dahmer kasi nga black madalas yung victim. 15 na black people ang victim ni Jeffrey Dahmer. Anong ginagawa po ni Jeffrey Dahmer? I'm not gonna go into details pero medyo morbid. He kills them, he dismembers them. Ayan, no? And then, kinakain niya. Medyo cannibal si Jeffrey Dahmer. Yung mga victim niya, hindi niya lang chine-chop-chop, kinakain pa niya. So, again, pinapakita naman dito sa atin ni Zaki is yung lawak ng kanyang reference game. Jeffrey Dahmer, for those hindi kasi hindi naman common yan eh. Pero I believe nagamit na tong Jeffrey Dahmer na to na na reference before dahil sumikat to nung na cover sa Netflix, nagkaroon ng ng series to si Jeffrey Dahmer doon. So yeah, ang ganda niyan. Okay sa akin yan. It makes sense kasi mga victim ng black and then LGBT. So siguro ang sinasabi ito ni Zaki, hindi lang negro, bakla pa to si Manda Baliw. Tapos sabi niya, lumalaban daw siya para sa respeto at pagmamahal. Ulol, sinungaling ka, fuck you. Payag ka, payag ka, TF ni Arik sa'yo, I love you. Manda, solid performance mo. Solid yung performance mo, I love you. So I like that then. may parody din dito si Zaki ha. Yan, ginaya naman niya dito si Arik, ayan, si Enigma, si Alaric. Tapos sabi niya dito, hipokrito ka Manda, sana bukas ay madeds. Kaya ka nga naging pangmasa para gumawa ng bread. So ganda ng wordplay tsaka bar dito ng masa sa tinapay, pandesal, pera. Yan. Diba yung pangmasa, tinapay yan, di ba? Pangmasa ng tinapay or ng bread. Eh, di ba? Ano yan eh, parang staple yan na almusal ng mga Pilipino, especially those ng mga yung mga old school kagaya ko, hindi naman mahihirap, pero normally kasi siya associated ang pandesal sa mahihirap.
I don't know why, pero associated talaga. Hindi ko rin alam bakit. No, pag sinabi parang pandesal yung almusal, parang palagi siyang para sa mahirap. But I don't really get it. Pero yun yung punto dito ni Zaki na pangmasa. Kaya pinili ni ni Manda Baliw na maging pangmasa, mabenta, yung talagang mababa yung value para bumenta sa masa, which is like pandesal. So ang ganda nito, yung bread kasi 'di ba, ano yun, slang yan para sa pera. So overall performance, ganda pa rin ng mga rhymes, consistent yung rhyme skills, yung multis, yung slant rhyme, yung delivery. I really like din kay Zaki na he is trying to mesh parang kay Manda yung serious bars at saka comedy in this round. I like it. Rough yung performance ni Zaki pero ganda pa talaga ng boses. One thing that you would love about Zaki, ang linaw, ang ganda pag nagaganon si Zaki, talagang solid. Ramdam mo talaga yung delivery niya. So, eto na pinakamatinding tanong. Sino sa palagay mo nanalo dito? I think this one goes either way. Ako personally, I think this one will go either way. Hindi masama loob ko kung si Manda Baliw ang nanalo dito at hindi rin masama loob ko kung si Zaki ang nanalo dito. Kasi excuse me, kung ang hinahanap mo is technical writing, technical skills at overall rap skill set, obvious kay Zaki yun. Obvious yun kay Zaki. Pero kung ibe-base mo lang siya dito, right here, kung ikaw naman, base mo lang siya sa overall performance, hindi ka magbibilang detail, as a whole, Manda Baliw to. Kasi, ang ganda ng energy, tsaka yung presentation niya, yung pagkocontrol niya ng crowd, yung stage presence niya, yung kanyang command sa tao, talagang kaya kanyang patawanin. Kumbaga naging successful siya doon sa kanyang napiling weaponry. Sa kanyang napiling arsenal, naging successful siya si Manda Baliw, which is comedy. And I like it. I don't know with you, pero at saka ang linis eh. Ang linis talaga. Hindi mo po pwedeng take for granted yung linis ng performance ng isang performer dahil big part yun eh, 'di ba? Gusto mo ba 'di ba, nanood ka ng concert ta's nakalimutan ba River Maya, nakalimutan ni Bambo yung niya, yung kanyang lines pa, yun, tapos rough na rough, 'di ba? You wouldn't like it. A big part of performance talaga is yung yung performance, 'di ba? Big part of it talaga yung linis, how it is being executed, yung execution talaga. So, overall performance, you have to give it to Manda Baliw. If you are someone na okay, overall performance, man, Manda Baliw wins this. Manda Baliw wins this. I will have to give this Manda Baliw 2 and 3. But if you're looking at the technical skills, technical writing ng talagang ikaw naman ay purista na pagdating sa battle rap at sa rap and all that, and in general, you have to give to Zaki. Kasi si Zaki, mas maraming element at mas found mas maraming element at fundamentals ng rap skill yung showcase niya para sa atin. Yung multis pa lang niya, busog ka na eh. 'Di ba? Yung rhymes, yung rhyme scheme, yung slant rhyme, yung pagko-connect pa lang ni Zaki, busog ka na eh. Ang ganda tapos plus yung delivery pa niya na off the top. Ang ganda. But to me, personally, man, pwede ba itabla to? Kung mananalo si Zaki dito, 1 and 3 Zaki. Kung mananalo si Manda Baliw dito, 2 and 3. Pero personally, dahil ako, mas nagustuhan ko yung reference game na itong taon to, I would have to give this to Zaki. Personally, but then again, kung palagay mo, mali ako doon at nanalo si Manda Baliw, I will not disagree with you dahil hindi ko rin naman take for granted yung talagang execution ng performance dito ni Manda Baliw. Sobrang linis. Nakikita mo talagang pinaghandaan niya. Pero again, tayo naman dito ay nagre-review lang, hindi tayong final say. Pakinggan natin yung final say. Mag-ice 1 pesos para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 3, 2, magigay para kay Zaki. So, sobrang close. Nakita natin yan. Maski yung mga judges na sila, 3-2, isa lang, di ba? Tignan natin kung ano sabi nila. Pakinggan. Manda yun, kay Manda yun. Oh,
Congrats kay Wow. Saki. Shoutout. Wow, inamin ni Zaki live on cam. Wow. Okay, then I guess kay Manda nga siguro 'to kahit nanalo si Zaki according siyempre yung official decision, 3-2 panalo si Zaki. Pero pakinggan natin kung bakit daw. Dong Freddy, Take Vishnu, The Trip Republic, Kusleo Talenting Kubu, 639 of Panda Big Stick, Yanko, Travis Clan, SBSC, Hypebeat. Yan. Binoto ko si The new Axe Effect. Bust odor. Smell irresistible. Saki para sa akin round 1 nakuha niya. Maganda yung na-set na momentum ni Manda pero siguro sa mga choice of words sa mga angle mas nakipan ko yung tsaka yung construction ni Saki. Round 2 kay Manda sobrang linis. Tapos round 3 parang medyo nalilito nga ako eh. Pero siguro baka mali ako sa replay pero sa live lang pinoto ko sa Saki. Pero deserve din ni Manda manalo, sobrang dikit lang yung Saki. Mahirap yung decision para sa akin. So medyo pinag-isipan ko yung boto ko. Pero yung decision ko panalo si Manda Baliw. Unang round mas may pares silang yung overtime sa yung mga binibitawan nila mga round. Pero para sa akin mas maraming sutok tsaka momentum na nagagawa si Manda Baliw. Pero still andun naman yung parang style niya sa akin na gusto ko yung aggression at yung flow talaga. Natuloy-tuloy hanggang 3 rounds naman na ganun nangyari. Pero sa mga momentum tsaka sa naging impact sa crowd. Also factor din yung mga creative na comedy niya. Binigay ko kay Manda Baliw yung round 1. Round 2 doon nakadikit si Saki. Binigay ko kay Saki yung round 2. Para sa akin doon naman nagibabaw yung sa kanyang estilo na kagaya na nababanggit ko sa kanina na yung solid na flow tapos yung aggression na maganda. Tsaka yung mga punches na doon mas bumabakat sa round na yun. Pero factor din yung parang hindi ko kasi alam paano sa overtime nila paano sila tatabasan ba or kasi medyo pares lang nagagawa yung ganung fault. Pero yung round 3, yung lakas nung round 2 nila, parang naging, pero hindi naman, parang kumbaga na-maintain nila nung round 3. Pero para sa akin, may mga flat na moments si Saki doon, si even yung mga rebuttals din, parang sayang, hindi naglalag na maayos. Pero yung binoto ko nga si Manda doon dahil sa din. Kumbaga, mas may rebuttal na okay, tapos yung momentum, andun pa rin as it is. Kumbaga, kumakabit pa rin talaga. Kaya ayun, 1 and 3 Manda, round 2 Zaki. Pero ayun, style clash na pwede. Yo, Prince Ryan. Bali, binoto ko sa round 1 si Zaki. Parang na-overpower niya yung si Manda Baliw dun sa round 1. Pero yung pinakadikit nilang round para sa akin. Tapos round 2, may mga dapa na nakita ko kay Zaki. So, binigay ko yung kay Manda Baliw. Tapos yun din yung pinaka-solid yung round para sa akin. Tapos round 3, dito na babagsak yung parang yung preference, yung mas trip mo sa kanilang pareho. So, binoto ko si Zaki kasi mas marami siyang binitawan na elements. Tapos, parang maikli yung round ni Manda para sa akin. Tapos, parang ilan lang yung mga quotables yun doon kumpara kay Zaki. So, 1 and 3, binigay ko kay Zaki, round 2, Manda Baliw sa akin. Yo, Charisma, isa ako sa mga bumoto kay Manda Baliw. Bale, para sa akin sa round 1, binigay ko yung kay Zaki. Magandang ginawa ni Manda Baliw dun sa panimula. Pero nung dumating na si Zaki, pagbanat niya ng round 1, talagang marami siyang binatawan na malakas. Para sa akin, naging factor dun kay Zaki na siya yung pangalawang bumanat. Kaya yung round 1 naging kanya. Pero sa round 2, binigay ko na kay Manda Baliw dahil doon na maraming slip-ups si Zaki. Yan ang nata naman pag napanood niya yung video. Kaya malinis yan kay Manda. Bale, sa round 3, doon ako yung sa round 3 doon ako nag-decide na pumili. Siguro naging factor na matalo si Saki doon para sa akin dahil doon sa mga dragging na habang tumatagal sa round 3 tapos mahaba yung oras niya. Tapos si Manda medyo may time na mawawala pero nakakabalik agad. Pero yung kay Saki medyo matagal yung dragging niya. Kaya binigay ko kay Manda. Yung round 1 at saka 3 kay Zaki. Pero round 2 malinaw na kay Manda. Pero yun, round 3 Zaki. Si Manda kung entertainment sa kanya. Pero si Zaki para sa akin, mas complete package siya eh. Hindi lang entertaining. Tapos, nandun pa yung mga elements sa battle rap at nagawa niya parang solid. Medyo may mga stutter siya sa round 3 din, pero nabawi niya eh para sa akin. So yun, solid na battle, maganda. Tikit actually. Pero yun, Zaki para sa akin. All right, so judges decision 3-2. Zaki, man, I hope that you enjoyed this one just as much as I do, man. This was a solid one. I'm looking forward to this battle talaga. Zaki versus Manda Baliw. And it did not disappoint. I hope that I hope that you enjoyed this as much as I do. And please help me get to that 1,000 subscribers, man.
I know I haven't been able to upload as much, man. My schedule here is super freaking crazy, so I was not able really to be consistent in uploading, as much as I did before. But I'm really trying to get that, get it all settled, get it all fixed, that I could have a very structured way of like creating content and producing for all you guys. So please, man, thank you so much. Hit the subscribe button, get people that that might find value here in our content and all that. So help me, please, please, please help me to get that 1,000 subscribers. I really hope that you do. I cannot do this without you guys. You are the only ones that gets me going, and you are the only ones that can get me up there. So I hope that I find at least a little bit of favor in your heart to hit that subscribe button and share this and support me until we get there. Thank you so much, guys. I love you. See you in the next video. Bye bye.